sa mga bubuyog. Ibahin nyo ang ginong si Xu Ping na walang kakaba-kaba magpasting ng mga putakte nang walang suot na protective gear. Nakakapangilabot! Ang stunt na ito, tinatawag na bee bearding. Nakatuntong si Xu Ping sa animoy isang pedestal. Para mas marami pa ang dumapo sa kanyang katawan, may inispray silang likido na mas makakapagpalapit sa mga bubuyog. Una munang nabalutan ng bubuyog ang kanyang binti hanggang sa unti-unti na siyang nabalot ng mga bubuyog. Ang bumalot na bubuyog sa katawan niya, tinatayang umabot sa 460,000 at tumitimbang ng 99 pounds. Matapos ang bee bearding stunt, may mga naiwang marka o sting sa kanyang katawan. Ayon kay Xu Ping, nagpapadapo daw siya ng bubuyog para lumakas ang benta ng kanyang honey o pulot-pukyutan. Sabiyangang ang pinagkakakitaan ng iba na may kinalaman sa mga insekto o hayop, mapapahanep kang talaga. Sa zoo na ito sa San Fernando, Pampanga, espesyal daw ang pag-aalaga nila sa wild animals. Gayunpaman, hindi pa rin daw maiwasan ang mga kuto at kapag hindi natanggal ang mga ito, pihadong magkakasakit sila. Kaya to the rescue ang mga tigakuto. Ang zookeeper na si Ruben, araw-araw kinukutuhan ang 4 na buwang lion cub na si Christian. Bawat bahagi ng katawan ng leon, masinsing kinakapa ni Ruben. Matyaga niyang hinahawi ang balahibo nito para matiyak na wala itong kuto. Kailangan kasi matanggal yung kuto para walang sumipsip sa dugo niya. Kapag marami siyang kuto, mamamayat siya eh. Pero hindi biro ang pagkukuto ng isang mabangis na hayop katulad ng leon dahil isang maling galaw lang. Pwede ka nitong dambahin, lapain o kaya patayin. Nasusugatan. Madalas kalmot eh. Kasi yung kagat, pag kinagat ka niya tapos sasabayin mo siya, sumusunod naman siya. Pero yung kalmot minsan, pag paglalambing sa'yo, biglang iyakap ganon. Tapos matalim yung kuko nila. Sugat talaga yung abutin. Bukod sa leon, kinukutuhan din ni Ruben ang white tiger na si Kobu. Para mabaling ang atensyon nito, pinaglalaro niya muna ng bola. Kapag nakatutok na ang tigre sa bola, dahan-dahang lalapit si Ruben para ito'y kutuhan. Dating dog trainer si Ruben. Dahil sanay sa pagpapaamo ng mga hayop, nag-apply siya sa zoo na ito. Ang una niyang trabaho, i-train ang wild animals. At dahil siya rin ang nakatoka sa hygiene o kalinisan ng kanyang mga alaga, rumakit na siya sa pangunguto sa mga ito. At ang pinakabago niyang kliyente ngayon, ang Asiatic black bear na si Yogi. Galing ng China ang osong ito. 6 na taong gulang nung dumating nung nakaraang taon. Dahil may edad na ang oso, hindi raw ito madaling mapaamo. Kaya para mapalapit ang loob ni Yogi kay Ruben, araw-araw niya itong pinapakain at kinakausap. Una muna niyang pinakain ang oso ng saging. Habang kumakain, sa kanya kinukutuhan. Mas mahirap yung bear kasi unang-una, yung balahibo niya kaysa sa tiger, 3 beses na mas makapal, 3 beses na mas mahaba. Tsaka masyadong niya, dikit-dikit yung balahibo. Ang kita ni Ruben kada buwan, 5,000 pesos. Maliit na halaga kumpara sa peligrong kanyang sinusuong. Dito naman sa Pasay, may buwis buhay ding trabahador. Ang kanya namang mga bossing, mga buwaya. Halos 2 taon nang nagtatrabaho sa zoo na ito, si Edgar. Breeder o nagpaparami siya ng mga paru-paro. Pero noong 2012, si Edgar na-promote. At ang natoka sa kanya, pag-aaruga ng mga buwaya. Dati akong caretaker ng butterfly garden.
hanggang sa pinalitan na yung butterfly garden. Sa tuwing pinapakain ni Edgar ang mga buhaya, kailangan niyang magsuot ng matigas na leather pants bilang proteksyon. Pagpasok pa lang niya sa kulungan, isa-isa nang nagsilapitan ang mga ito matapos maamoy ang karneng dala-dala ni Edgar. Ang ilang buhaya nga muntik nang sagpangin si Edgar. Minsan na nga raw siyang nakagat ng buhaya sa tuhod habang nagpapakain. Hindi ko naramdaman na nakagat na pala ako. Naramdaman ko na mainit, dugo na pala. Tumagos na pala sa leather pants na suot ko yung ngipin ng crocodile. Pero itong si Edgar, talagang atapang-atao. Dahil bukod sa pag-aalaga ng mga buhaya, rumaraket din siya bilang tightrope artist. Tumutulay o tumatawid sa lubid bilang pang-aliw sa mga manunood. Ang lubid nasa ibabaw lang naman ng pinamumugaran ng 70 mga buhaya. Maling hakbang lang niya, fiesta ang mga buhaya. Tumatakbo ako ng walang tsinelas para tubuan ng kalyo yung mga paa ko para pag tumulay ako ng lubid, hindi masakit. Ordinaryong lubid lang ang tinatawid ni Edgar na wala pang kalahating pulgada ang kapal. Ang haba nito, mahigit 50 talampakan at may taas na 15 talampakan. Maya-maya pa, sinimulan na niya ang pagtawid. Maingat ang bawat hakbang. Pero hindi pa siya nangangalahati. Aba, nagpakitang gilas pa. Nariyang lumuhod sa lubid na animoy nagdasal. Amen. Yan, alright. Nakuha pa niyang magdi-4. At biglang nagsasasayaw. Pero dahil na rin sa gaslaw ng kanyang pagsasayaw, nayugyog ang lubid hanggang si Edgar nadulas. Mabuti na lang at nakasabit siya. Hanggang unti-unting nakatayo at ipinagpatuloy ang pagtawid. Talaga namang bilib na bilib ang mga manunood. Sobrang nakaka-amaze tsaka nakakaba. Kasi bago siya makain. Masaya ako kasi kapag nakikita ko yung mga tao tuwan-tuwa sa ginagawa ko, pero ako nahihirapan na sa sarili ko. Tao napapangiti nila ako kapag naririnig ko yung palakpakan nila, okay na sa akin. Sa hirap kumita ng pera ngayon, anumang trabaho, papasukin ng ilan. Walang choosy-choosy. Ang mahalaga, marangal ang kabuhayan. Sila ang mga tunay na mabangis.